El Filibusterismo, buod ng Kabanata 11, ang mitsa. Galit na umalis ng klase si Placido, dinibdib niya ang panlalait ng praile. Habang pauwi, iniisip niyang tumigil na sa pag-aaral at sumulat sa ina. Ngunit pagdating niya, naroon na ang kanyang ina at may dalang kwalta. Napansin ng ina na balisa si Placido kaya tinanong niya ito. Hindi siya makapaniwala sa mga dahilan ng anak at inakalang nagbibiro lamang ito. Pinayuhan niya si Placido na maging mahinahon at palampasin ang nangyari. Ipinaalala niya ang lahat ng hirap at pagtitiis upang mapag-aral siya. Napagtanto ng ina na totoo ang sinasabi ni Placido. Naghinagpis siya dahil ipinangako ni Kabesang Andang sa ama ni Placido na patatapusin ito ng pag-aaral. Natakot siyang baka ituring na pilibustero ang kanyang anak. Kaya pinayuhan niya itong huminahon at maging magalang at mapagkumbaba. Ikinwento niya ang isang ginoong nagtiis at naging promotor piskal. Hindi pinakinggan ni Placido ang payo ng ina at muli siyang umalis. Nilibot niya ang buong bayan habang mainit pa rin ang kanyang ulo. Nang magutom siya ay umuwi, ngunit hindi niya inabutan ang kanyang ina. Naisip ni Placido na magtungo sa Hong Kong dahil sinasabing doon dinadala ang mga pilak ng praile. Inabutan siya ng dilim sa San Fernando at wala siyang makasalubong na mandaragat. Kaya nagpasya siyang bumalik na lamang. Napadaan si Placido sa perya bago umuwi. Nakita niya si Simon na may kausap na dayuhan at sinundan niya ito. Bago makasakay ang mag-aalahas, nilapitan niya ito upang humingi ng tulong. Nagmamadali si Simon kaya niyaya niya si Placido na sumakay. Iniutos niya sa kutsero na magtungo sa Kalye Iris. Hindi siya kinausap ni Simon kaya minasdan na lamang niya ang mga tao sa daan. Muling sumagi sa isip niya ang Hong Kong at napuno siya ng kalungkutan. Pagdating nila, sumenya si Simon na bababa na sila. Dumaan sila sa paliko-liko at maputik na daan na tila sanay na sanay si Simon. Narating nila ang isang bakuran na may maliit na bahay at mga putol-putol na kawayan. Kaya naghinala si Placido na gumagawa roon ng paputok. Kinatok ni Simon ang bintana at lumabas ang isang lalaki. Tinanong niya kung naroon na ang pulbura. Sumagot ang lalaki na nasa sako na ito at hinihintay na lamang ang mga kartutso. Muling nagtanong si Simon tungkol sa mga bomba. Ipinakita ng lalaki ang maliliit na sisidlang metal na may pulbura at bala. Sinabi nitong nakahanda na ang lahat. Inutusan ni Simon ang lalaki na puntahan ang tenyente at ang kabo upang katagpuin ang nasa bangka. Bibigkasin ang salitang kabesa at sasagot ng tales. Ipinasabi ni Simon na kailangan na siya kinabukasan at inabutan niya ng salaping ginto ang lalaki. Binabalak ni Simon na isagawa ang kanyang plano sa susunod na linggo. Nababahala siya na baka mamatay na si Maria Clara kung magtatagal pa. Nang maunawaan ni Placido ang usapan, siya ay nagulantang. Mula roon ay nagtungo sila sa arabal ng troso. Kinausap nila ang isang Kastilang may hawak na baston. Nagtanong ito kung tuloy na sa darating na linggo. Sumagot si Simon na ang unang putok ng kanyon ang magiging hudyat. Umalis sila at nagsimulang magtanong sa sarili si Placido kung totoo ang lahat ng nakita at narinig. Sumakay sila patungong eskolta at makalipas ang ilang oras ay umalis si Placido na gulong-gulo ang isipan. Nag-iisa si Simon at iniisip ang paghihimagsik na kanyang isasagawa. Alam niyang gumamit siya ng panunuhol at pang-aapi upang magtagumpay. Sumagi sa isip niya na mas masahol pa siya sa mga taong kanyang pinarurusahan at siya rin ay marumi. Naisip ni Simon na maaari pa niyang iurong ang kanyang balak, ngunit nagbago ang kanyang isip dahil nais niyang gisingin ang mga kalahi laban sa mga mapaniil. Huminga siya ng malalim at nagtangkang matulog. Samantala, biglang nagbago si Placido sa kanyang mga balak. Hindi na siya tumutol sa pasya ng kanyang ina. Pinauwi niya ito sa lalawigan at siya na ang magtutungo sa prokurador. Pagtalakay sa El Filibusterismo, Kabanata 11, ang mitsa. Hindi lahat ng pagsabog ay maririnig agad. May mga pagsabog na nagsisimula sa loob. Sa isang paghamak, sa isang insulto, sa isang sistemang hindi marunong rumispeto.
Sa Kabanata 11, doon tayo dadalhin ni Rizal. Sa sandaling ang dangal ng kabataan ay naging mitsa. Sa kabanatang ito, hindi kanyon ang sentro, hindi bomba ang focus. Ang sentro ay isang estudyanteng pinahiya, isang inang nagtiis, isang sistemang walang pakialam. Inilalapit ni Rizal ang lente sa nasa ibaba, hindi sa makapangyarihan, kundi sa naapektuhan. Dito, malinaw ang diwa. Kapag ang sistema ay mapang-api, ang galit ay hindi kasalanan. Ito ay reaksyon. Ang tagpuan at sitwasyon. Silid-aralan, tirahan ni Placido, lansangan, perya, bakuran ng pulbura. Sa silid-aralan, isang guro ang may kapangyarihan, isang estudyante ang walang laban. Sa bahay, isang ina ang may pag-asa, isang anak ang may galit. Sa lansangan, normal ang lahat, ngunit sa ilalim ng tila katahimikan ay may init. Pag-usapan natin ang daloy ng pangyayari. Pinahiya si Placido sa klase, hindi siya tinuruan, siya ay hinamak. Nasakta ng kanyang dangal, nais niyang tumigil, nais niyang tumakas. Ngunit sa bahay, may inang patuloy ang sakripisyo. Pinili nito ang pagtitimpi. Hindi agad nawala ang galit. Napadpad siya kay Simon, nasaksihan ang pulbura, narinig ang plano. Dito, lumawak ang kanyang pananaw na ang personal na galit ay bahagi ng mas malawak na problema. Sa huli, pinili niyang hindi sumabog. Pinili niyang harapin ang sistema sa paraang legal. Hindi siya kulang sa talino. Ang sistemang humahamak ang kulang sa katarungan. Mga tauhan bilang larawan ng lipunan. Una, Placido. Kabataang may kakayahan ngunit minamaliit. May dangal ngunit walang kapangyarihan. Pangalawa, ina ni Placido. Mukha ng pagtitiis ng mamamayan, naniniwala sa edukasyon kahit ang edukasyon ay hindi patas. Pangatlo, Simon. Simbolo ng galit na naging paghihiganti. Larawan ng taong piniling sagutin ang sistema sa pamamagitan ng pagsabog. Sa kabanatang ito, malinaw ang tunggalian. Pag-asa laban sa galit, pagtitimpi laban sa paghihiganti. Mga simbolismo sa kabanata. Una, pulbura. Simbolo ng naipong hinaing ng lipunan. Pangalawa, mitsa. Simbolo ng maliit na paghamak na nag-uumpisa ng apoy. Pangatlo, silid-aralan. Dapat lugar ng paghubog, ngunit naging lugar ng pang-aapi. Hindi kakayahan ang problema. Ang problema ay kapangyarihang abusado. Malinaw ang tinutuligsa ni Rizal. Hindi ang galit ng kabataan, kundi ang sistemang nagbubunsod ng galit. Ang edukasyon ay dapat sandata ng pag-angat, ngunit sa kolonyal na sistema, ito ay ginawang instrumento ng kontrol. Kapag ang guro ay nanghahamak, kapag ang marka ay sandata, kapag ang dangal ay minamaliit, ang paaralan ay hindi na paaralan. Ito ay bahagi na ng pang-aapi. Malinaw ang babala ni Rizal. Ang sistemang hindi marunong rumispeto sa isip ng kabataan ay gumagawa ng sariling kalaban. Sa ilalim ng pamahalaang Kastila, hawak ng prayle ang edukasyon. Hawak nila ang kinabukasan ng mga Pilipino. Ang sinumang may lakas ng loob ay maaaring tawaging pilibustero. Ang sinumang may dangal ay maaaring yurakan. Ang karanasan ni Placido ay hindi iisang pangyayari. Ito ay refleksyon ng bulok na sistemang kolonyal, sistemang takot sa marunong. Sa puntong ito, tanungin ang iyong sarili. Mayroon pa bang sistemang pinapahalagahan ang kapangyarihan kaysa dangal? Mayroon pa bang mga pangarap na nahahadlangan hindi dahil kulang ang kakayahan, kundi dahil may harang sa itaas? Kung ang sagot ay oo, buhay pa rin ang mensahe ng El Filibusterismo. Ang mitsa ay maliit, ngunit ang apoy na maaari nitong likhain ay malawak. Hindi agad bumabagsak ang sistema. Ito ay unti-unting binubulok ng sariling kawalang katarungan. Ang tunay na kalagayan ng bayan ay hindi makikita sa kapangyarihan ng nasa itaas, kundi sa sugat ng nasa ibaba.
Kung patuloy na babaliwalain ang dangal ng kabataan, hanggang kailan bago ang isang mitsa ay maging apoy na hindi na kayang pigilan?